serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Magandang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Today po is August 13, 2023 at nandito po muli tayo sa panibagong edisyon ng Dance Sport Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas 2. Ako po si JR Fernandez, Coach JR po, and of course kasama natin Doc Albert De Marupot. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon sa lahat ng ating mga listeners and also viewers dito sa Dance Sport Pilipinas. So yan, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng dance partners natin, good afternoon for another informative na session ngayon for this afternoon. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, and of course sa mga makakasama po natin sa Facebook live stream po natin, and of course sa Twitter for live updates. Sa Facebook po, pwede po tayong samahan ng ating mga ka-dance partners sa facebook.com/Radio Pilipinas 2, and of course sa Twitter po natin, twitter.com/RP2918. Ayan, so pwede niyo po kaming samahan for live comments and live discussions dito lang po sa ating episode this afternoon ng Dance Sport Pilipinas. And having said that, ano nga po ba ang pag-uusapan natin ngayong hapon? And for this afternoon, ang pag-uusapan po natin ay kung paano mag-prepare sa isang dance sport competition. Ito pong pag-uusapan po natin ito ay base po sa article sa Dance Comp Review Team at isinulat po ni Joel Torgeson of the Dance Comp Review Team. And of course, hihimayin din po natin at magbibigay din po tayo ng sariling insights based on the pointers po na sinabi doon po sa artikulong ito. And of course, mula din po sa mga personal experiences po natin ni Sir Albert on how we got through and how we did prepare for mga dance sport competitions. And of course, how we plan ahead para prepared po tayo sa mga sinasalihan nating competitions. Yan. Yan. So yan, maganda yan, kasi it's very timely, na getting towards the national competition na papalapit, by September, October. Yes, tama po. Big competition, and those are all national competition. And po. Preparation is very, very important to all the dance sport athletes out there, and together with of course, yung kanilang mga coaches and then trainers, mas maganda preparado para, not only physically but also mentally prepared ka, ang lahat ng kanilang Ayan, so dapat po ata kailangan prepared tayo sa lahat ng mga kailangan natin when we prepare before, during, and of course after a dance sport competition. Pero mainly yung discussion po natin sa episode na to is how we prepare and how we plan ahead before a competition starts. That starts of course with how we practice, how we do registrations, those sorts of things. Kaya simulan na po natin yung ating discussion for this topic, how to prepare for a dance sport competition. Okay, tip number 1. So, unang-una po talaga natin kailangan isipin, kailangan maging excited tayo sa sasalihan nating dance sport competition. And sabi nga po ni Sir, especially dito po sa atin sa Philippines, it's competition season, especially sa last quarter po ng 2023 or annually, because this September 2023, yun po yung ating third quarterly ranking competition. So that's our third quarter national competition for dance sport. And on October, just a month after September, yun na po yung fourth quarterly ranking and the national dance sport competition, the final national dance sport competition po dito sa atin sa Pilipinas. Right, sir? Yes, tama. At yan, kailangan itong mga tips na to na ibibigay natin sa kanila,
namnamin mabuti ng ating mga dance sport athletes and also the coaches. It's a good tips, no? I would say na ito napakaganda ng pagkakasulat, no? Na based on my own experience as well, ito rin yung aking sinusunod na mga I would say no mga tips or mga checklist na kailangan kong gawin in order for me to be prepared in a big and even small, I would say competition. I think is the key, not to have a smooth and then flowing performance on the day. Sir, sa tip po natin ito, bakit po ba kailangan? Bakit importante na maging excited tayo sa isang upcoming competition po? Siyempre, kailangan naman yan na that you have to be excited, no? Emotional well-being. Kailangan happy ka to join in. Eh di kung hindi ka masaya, di wag ka na muna sumali kasi magkakaroon ng hindi kasi alam mo kung hindi ka excited, hindi ka gagalaw eh. Ibig sabihin, hindi ka mag-prepare, di ba? Excited ka. Kung pag punta mo ng isang vacation, you prepared everything. It's the same thing. You have to be excited to be there. No? Kaya nga, yung mga preparation na ihahanda mo is gearing towards that. You're so excited to prepare everything. Kailangan yan. Kasi kung hindi ka excited talaga, ano ba yun? Pinipilit ba ang sarili? Hindi. Ibig sabihin, i-prepare mo na yung mindset mo that you have to be excited. Para yung hormones. Nakikisama yung hormones. Happy hormones talaga ang kailangan dyan para lahat maganda yung flow at masaya. Of course, very important yun na you have to be excitement kasi is kailangan yan eh. Excitement that sa mindset, you're looking forward to be on that day. Yan ang performance. Yes, sir. Ngayon, sir, ang iniisip ko naman po sa point of view ng mga nasa adult na talagang may choice po na sumali sa isang competition, mas madali po siguro na mas i-look forward and mas maging excited sa isang competition. Pero paano po kaya doon sa parte nung halimbawa po sir, mga bata, mga elementary and high school na pinag-preparean yung national palarong pambansa or Batang Pinoy po sir na in a sense, parang hindi po sila yung pumili na sila yung sumali. Kasi screening po sila tapos nakita na, kayo yung pwedeng lumaban para sa school natin and eventually, of course, for the province or the region. Unlike the adult competitions na free will po na sumali kasi tayo po yung nagbabayad, tayo nag-aasikaso ng registration. Unlike yung pong mga bata na somehow parang hindi po nila choice. So, paano po sila magiging excited about it? Ayan, mukhang si Doc Albert po ay facing a bit of technical difficulties. But I think my point from that statement and mula din po sa sinabi ni Doc Albert po kanina, kailangan po talaga kahit po choice po natin or hindi, tulad nga po nung nabanggit ko sa kids natin na although alam ko naman na gusto po talaga nilang sumali, pero there's a point in their decision na syempre kailangan din paghatiin yung priority sa pag-aaral. Yung mga student athletes natin na elementary and high school na hindi po as free tulad nung sa adults na sasali ba tayo sa competition na to, ready na ba sa pambayad tayo as a couple for this competition. Hindi po kasi ganun yung nagiging decision-making process nung sa mga bata na in a sense, sabi ko nga po, parang there might be some chances na baka napipilitan sila. So, I'm thinking, paano po kaya sila magiging excited about it? Sir? I think, yes, nandito na, balik na. So, I think, yan ang trabaho siguro ng isang coach. No? Yes, opo, I agree. To motivate them. Ano ba yung goal? Ano ba yung objective? Bakit ba kailangan maging excited kayo in terms of the preparation, no, to be in that part. So kailangan yan, kaya yan ang trabaho talaga ng coach to really give the way, no, bakit nila kailangan maging excited, bakit yung mga ways ba for them to get excited. Ano yung yan, basta trabaho yan ng coaches to motivate the kids para maintindihan nila yung rason. At pagsasabi ng rason na yun ang ma-excite sila because of that. So, yun ang pinaka-importanting kailangan
trabaho ng isang coach, especially for the kids, no? Tama You po, have tama. to keep them motivated. I agree dyan, sir, lalo na kapag nabanggit ko nga din po kanina. Paano kung exam season, tapos ang dami nang na-miss na mga lectures ng mga bata. Lalo po pag high school kasi at least siguro kung elementary kaya pang humabol. Pero nung high school, lalo na yung curriculum po natin ngayon, parang medyo jam-packed yung curriculum na iisipin ng bata. Magte-train pa ba ako? Ang dami kong homework na di napapasa. May project pa kaming gagawin. Siyempre, gabi po yung training yan. Kailangan pong ibalanse ng estudyante. Sa part naman po ng coaches, syempre hindi lang po coaching yung trabaho niya sa school, nagagawa ng lesson plan, iisipin kung ano ituturo kinabukasan. So, parang ang dami po talagang kailangang pagdaanan and ang dami pong dapat isipin bago nila ma-impart sa estudyante kung paano maging excited sa isang darating na dance sport competition. We're thinking about it now, sir. Yung mga estudyante, halimbawa, ako yung elementary or high school student, paano ba ako magiging excited? Exciting yung isang dance sport competition, lalo na kung alam kong prepared akong lumaban. Exciting, minsan kapag alam kong mag-out of town kasi libre lahat, kung ako yung estudyante, parang, hala, pupunta ako sa Karatig Lalawigan, na parang tutuloy kami doon for several days or a week. Tapos ang dami mong makikilala, libre yung pagkain, tapos may mga souvenir na t-shirt, tapos minsan may allowance pa kayo. Minsan, yun na lang, yun din yung nagpapa-excite sa'yo too, to train harder, to get motivated. Pero of course, the development pa din, the growth as a dancer, and looking forward to the next upcoming competitions na siyempre we're aiming to be better and of course maybe to win in the next few competitions in our student athlete life. Yun din po siguro isa sa mga motivations na pwede po nating pagtuunan ng pansin, I think. Ano, sir? Yes. Hindi. Ako yan, importante yun. Tama yung mga sinasabi mo, no? Ang unang-una naman dyan talagang dapat yung estudyante na tinrain ng isang coach o isang ng teacher, passion niya talaga yung dancing. That's number one, to be in dance sport. And then number two, mahilig siya o gusto niya talaga mag-perform. At number three, gusto niya talaga ma-develop yung skills niya. Kaya magiging excited siya. Kung yun ang dapat na hindi naman ipukpok o ipakita, no, ng isang coach sa isang estudyante. Kailangan talaga mahal ng isang estudyante yung skills na yon, o I would say ng sports na yon, tulad ng dance sport. Kahit saan naman pag hindi mo gusto, you will excited about it Pero pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, gustong-gusto mo yung sports, excitement is in there. Yan, nasa Hindi puso. kailangan ipilit. Hindi na kailangan ipilit. Yes, sir. Kasi, So, sabi din po dun sa article natin, no, sa last part po for this tip, sabi nga po nung writer natin, just like a road trip, getting there is half the fun of the competition. Kailangan daw po nating i-enjoy yung ride mismo. Wow. Wow, very profound. Exactly, di ba? Napakaganda. Kasi getting there getting there. Kung ano yon, I would say, yung makukuha mo, yung gusto mong mangyari, na in terms of like development, no, magkakaroon ka ng progression, in terms of like your performances, at matatry mo, no, yung mga skills na pinag-aaralan mo during the training. So that is the time na makikita mo yung performance. And then also yung sinasabi mo, road trip, tama yun. Tulad nung yung mga taga Mindanao and Visayas, Luzon, o pumunta ng Marikina nung palarong pambansa. Opo, totoo. Recently lang. Ayan, isa exciting kasi lalo na pag grupo kayo. Yes, especially bata, kung grupo yan, very excited sila. Ayan. So, mukhang po yan, core memory po ng mga estudyante na hanggang pagtanda po nila, dala-dala nila yung memory. Exactly. Importante yun na sabihin niya sa mga kabataan na minsan lang, at saka hindi lahat nabibigyan ng opportunity to participate in a certain competition. Totoo po. At dance sport na yan, nabigyan sila ng opportunity kasi they're one of the best within the region. O kaya nakasali sila sa palarong pambansa o sa national competition. Yan. So, be excited. Ayan, moving forward po sa ating next tip. Our tip number 2 for preparation
sa ating dance sport competition, kailangan din po nating iset yung goals natin. And I think this is very important, setting our goals, not only in preparing for a dance sport competition, but mainly in life in general. But since we're talking about preparing for a dance sport competition, sir, how important is it po to set our goals in a dance sport competition? And yung goals po ba na tinutukoy nito, always na lang po ba? Dapat ang goal manalo? Tama po ba yung ganong mindset? What do you think about it, sir? Yes, tama. No, I think very important na meron kang objective and then the main goal, no? Mhm. Or else kasi you will not move forward, eh. 'Di ba? Yes. Importante, bakit ka sasali sa isang competition? Kasi unang-una ang goal natin is matry natin, kunwari, ang pinag-aaralan nyo ngayon is yung timing o kaya Yes. musicality. O kaya naman pinag-aaralan nyo is tinuturo mo is yung I would say, ano ba tawag doon yung yan, nawala ako dun sa ano, yung pattern. Yung pag sumayaw ka sa dance floor, wala kang babanggain. Yan. So, Parang diba? mag-floor craft po, ganun, Yung sir. floor craft. Yan, tama yung floor craft. So, kung yun, floor craft ang pinag-aaralan nyo, o kaya timing, o kaya practice lang, kasi iba kasi ang competition. Di ba? Opo. Iba ang pressure, iba yung mga taong nandoon, iba yung Yes, manonood, iba yung dynamics. So, doon lang super iba. lalabas totoong pinag-aaralan mo. Kaya very important na pag sumali ka dyan, ito yung goal natin. So, you have to be competing against yourselves lang in terms of your skills development, not with other people. Diba? Yan ang ang goal mo is to produce, no, yung aking tips or yung aking timing for this competition. Parang ganon. Yes. Gradually. Parang ganun ang nakikita ko na dapat when you set goals, parang small goals lang. Yes, sir. Tama po. Achievable and realistic goals. Exactly. So yan yun. Yan ang kailangan na talagang dapat na, yan, it's not only with the dance sport students, no, but also yung sa coach. Kaya sabi ko nga, importante yan na they work together. So set your goals. Kung ikaw naman, matured ka na, adults ka na, you need to set, why are we participating into this competition? Kailangan, tulad ko, during my time, every competition, meron yung goals. This time, ititignan natin yung timing. We need to work on our timing. Second, sa susunod na competition, we were not able to achieve it. Ano yung nangyari? Bakit hindi natin siya na-achieve? O ano yung nangyari? Bakit natin siya na-achieve? And then we need to work on it na ma-maintain natin siya on the next competition. So parang every competition is a learning experience na talaga, sir. Tama. And so yun. Bakit po sa article nga po na sinulat, to expound on this point further, sabi po nung writer natin, your goals, tulad po na sinabi ni Doc Albert, your goals didn't be grandiose or hindi po siya kailangan ganong kalaki. Make one audience member smile is a great simple goal that nobody should feel ashamed to have. So talagang reasonable, attainable, small goals na madali po nating masusundan and mafulfill. Kasi mas okay po yun na may na-fulfill po tayo than trying to be really perfect and having a really grandiose goal na medyo unrealistic and hindi po natin siya ma-achieve. Tapos ang mafe-feel po natin in the end na hindi natin siya na-achieve kasi unrealistic nga, mafe-feel bad lang din po tayo. And additionally, sabi din po dito, wherever possible, focus on the process of dancing rather than the product. So, yun nga po, sabi ni Sir, paunti-unti, saan po ba tayo magpo-focus this competition? Sa timing ba? Sa floor craft ba? Or do we need to work more for this competition on the chemistry? Or kung ano man ang priority niyo ni partner for that specific competition, focus on it. And dagdag pa po niya, you'll rather find yourself having more fun and not surprisingly, placing better as a result. So hindi niyo po mapapansin dahil sa small reasonable goals na yun, you're placing better and better in each competition na hindi niyo naman priority na yun yung tinart yung ginol
pero you're reaching your goal to be on top of the competition. So parang win-win po siya in a sense. Correct. Ganda na. Yeah, tama naman, tama yan eh. Tama yan na I think ayan dapat pag-isipan mabuti yan ng ating mga coaches and also ating mga dance sport athletes, no. Hindi yan a big lift, no, na isang malaking ano yan na from point 1 to point 2 points. Z. Po, tama po na. Uy, champion kami agad. Dapat sa ganitong competition, first competition, champion agad. Siyempre, hindi Tama. talaga yan. Unless wala kang kalaban. Laban. You can say, champion ako eh. So, no one will know. Pero, in yourself, you know na you did not achieve to be a champion kasi wala kang kompetensya. Alright? But, I would say, no, sa ating mga dance sport athletes, they need to think about themselves on how to progress. No, small skills development in every competition is a good way. No, unti-unti yan till pag nabuo na nila lahat yan, they will be a great competitors or a great dance sport athletes. Correct. Okay, thank you, sir. Now, moving forward sa ating third tip in preparing for a dance sport competition, take care of reservations and planning. And this is most especially suitable sa mga competitions po na labas po sa ating comfort area and comfort zone, lalo na kapag nagsisimula na yung provincial meet, regional meet, or even palarong pambansa, or minsan lalo na kapag international competition, kailangan po talagang planuhin lahat. So, to add to this, base po dun sa ating article, meron po siyang isinulat dito na several points. Number 1 is, of course, we have to take care of the registration. That's important. Number 2, yung transportation. Third is lodging. Costume is the fourth one. Fifth is the food and packing list po, dinagdag niya din in the end. Pero let's start po siguro on the registration. Ayan, so for the registration, this is one of the key points na kailangan talagang paghandaan ng mga competitors natin kasi simula pa lang po na mag-post yung organizer ng poster na, oh, may competition kaming ganito, kasama na po dyan usually yung entry form na tinatawag. So titignan nyo na kung ano yung event na sasalihan nyo. Titignan nyo din kung magkano per event or magkano din per additional event kasi usually kapag sumali po kayo ng isang event, mas mura na kapag magdadagdag pa kayo ng isa or dalawang event. Tapos titignan nyo din po kung saan yung location, kung ilang araw. Usually kung may congress or workshop before the actual competition, nandun na po siya sa registration. And of course, check nyo din po kung kailan yung deadline of filing ng registration, kailan yung deadline ng payment, nandun naman po siya lahat dun sa entry form natin. So kakausapin, i-assess nyo yung sarili nyo kung prepared ba ako financially for this competition because minsan we're talking about in the magnitude of thousands of pesos to enter a competition. I-check nyo din kung manageable ba sa oras nyo, kung especially nag-work kayo both ni partner, kakayanin ba ng schedule nyo both? Nandun din po siya sa registration. Tapos, minsan kung halimbawa, medyo gipit kayo, pwede nyo din naman pong kausapin yung organizer na pwede po bang ihabol na lang namin yung bayad after sending the registration form. Pwede din po yun. Depende po sa organizers po natin. What do you think about it, sir? May mga na-encounter po ba kayo mga competitions na talagang kumbaga, mahirap pagplanuhan, especially nung competing days ni sir na medyo lalayo po nung mga lugar na pinupuntahan natin for a comp. Ako, yung siguro yung hindi ko makakalimutan na competition, I think dalawa Yes, ba sir. o isa lang? I would think yung competition na kailangan namin pumunta ng Russia at that time na we need to represent the country na sa Russia ng competition. Ang pinaka-problema dyan, hindi na siguro yan, I think yung unang-una pa ng mga competition ko before, ang pinaka-importante yung paglalakad ng visa. Yan. Kasi di ba, Philippine pa tayo. So, ito, alangan yan. At saka, kanuhin na mabuti. Mahirapan yung powers ng passport ng Yes, kailangan ang dami kasi hinihingi, di ba? Kailangan ng bank account, kailangan may... kung
May show Nagtatrabaho money ka pa na at tinatawag, no, sir? Meron oo, pang show money. dance instructor ka, tapos competitor ka, kailangan mong ilabas yung lahat ng mga papeles na yun. Hindi ka naman nagtatrabaho. I would say Opo, opo, opo. hindi ka employee, Yes, no, sir, yes, sir. ng isang kumpanya. Tapos Opo. yung account mo, yes, meron kang bank account, kailangan pa mga land title and everything na mga Grabe ang isa naman po. yung I think yung sa Russia ba o hindi ko alam kasi sa Russia yon na parang kailangan talagang puntahan kasi nga 'di ba ano sila iba-ibang Opo, country. opo. Yes, sir, So, yes, sir. yun ang mga preparation na kailangan. And then, not only that, sometimes, tulad nun sa England, sa Blackpool, hindi Opo. pagbaba mo ng aeroplano, nandun na yung place na pupuntahan mo. Mm. Hindi, kailangan mo pa pala mag-travel ng 1 Nagka-travel hour, pa 2 ulit. hour by train or Tren, o yun, magbo-bus, malayo pa. ganyan. So, kailangan talaga alamin. Alamin siya kung paano. At I think makakatulong na mabuti dyan yung mga organizers. Yes po. Kasi they will help, okay, for you to secure a visa, bibigyan kanila ng mga letter. Basta nandun na gusto mo talagang pumunta at mag-schedule talaga to join the competition. So, yun ang mga, talaga, a big preparation. Kailangan, buti nga meron ng mga Google ngayon, di ba? Tama po, sir. Opo. Nung May panahon mga namin pala yan, kailangan tawagan mo, pahirapan. o pag hindi kailangan mong sulatan, o pag pupunta ka dito, punta ka ng Eh, paano England, po yun, sir? Kung susulatan, ilang araw pa po bago bumalik yung sulat sa yeah, inyo? 5 meal pa yun. So, hintay-hintay ka. Wala pa mga, at that time, Doon wala pang pa mga messenger. yes, wala pa nga. Isang text, di ba, sasagot na sila kaagad. So ngayon, hindi. During our time, ganun yung mga means of communication, medyo challenging. Pero ngayon, I think it's easier, no? Ang kailangan mo na lang talaga yung pera. Tama po yan. At yun din po usually yung Pag- pinakamahirap ma-achieve, yung pera din. Yes. Ako yung during my time, medyo okay, masaya ako at that time kasi maraming mga tumulong. Sponsor. Yes Na po. mga maraming nag-sponsor at that time. At ang mga ginagawa namin before is gumagawa kami ng mga fundraising event para makalikom ng pera para meron kang pamasahe. Kasi mahal eh. Especially if you'll be going out of the country. Kahit sabihin mo sa Asia lang, mahina na yung mga 30 to 50,000 na kailangan mo per person. Just to achieve your dream, no, na to join certain competition. And then yun, I think naintindihan yan ng mga organizers, especially overseas. Kaya yung iba nagbibigay sila ng libreng hotel accommodation. Hotel, yes sir, opo. Usually, yun nga Huwag nang po. bahala sa papasahe mo, sa airfare mo, pero sa hotel accommodation, bahala. Kami na bahala sa'yo. Ang gusto ko nun sa Japan, nung meron ka ng hotel accommodation, libre ka pa ng airfare, tapos meron ka pang token. Panggastos sa pangkain mo sa araw-araw. Magandang host. Generous host, Japan. Yes. Oo. Ayun nga po, nabanggit nga po ni Doc Albert yung sa transportation and lodging na nabanggit din po dito sa article na to na fortunately po itong mga recent days po na to mas napagtutuunan na din po ng pansin ng ating organizers kaya po mas hindi na po mahirap sa part ng mga competitors or yung mga gustong sumali sa competition yung pagplanuhan yung ganitong mga aspeto ng competition. But it still is a vital part in a competing sense na pagplanuhan po ito ng competitor, both ng couples. Kasi yun nga po nabanggit ni Sir Albert na kung transportation ito tapos international competition, hindi po agad-agad pagbaba nyo ng eroplano nandun na yung hotel. Hindi po usually ganun yung case. Kasi syempre, yung mga hotel malapit sa airport, yun yung mga mamahaling hotel. Kaya kung mag-organize ka ng competition, medyo doon ka sa malayo-layo para mas mura yung hotel and accommodation. Not unless talagang sobrang laking competition yung hinohold mo like a Grand Slam or something like that na internationally known competition. And sa lodging, ganun din po ang nangyayari na ngayon. Typically, kahit sa local competitions po natin sa iba't ibang regions, kapag ka-inorganize ng isang organizer sa ganito kalayong region, yung venue or yung hall of competition, usually mayroon na pong kalapit na hotel or lodging na madali na pong makontak. Kung hindi man po yung organizer yung
nagpe-prepare for the competitor, binibigay na po yung link or yung pangalan ng hotel sa competitor na o kayo na po mag-book. Ito po sponsored po namin to na hotel. Ganun po usually nangyayari natin these days sa competition. Sa costume, kailangan din pong pagplanuhan kasi syempre, minsan may nabalitaan po ako na international competition, yung competitor natin dito, minsan nakakalimutan yung costume or hinaharang yung costume for some reason. So, kailangan din po natin itong pagplanuhan or tignan ano bang pwede kong gawin or I think this was hindi po ito ballroom pero parang folk dance group na yung mga bamboo daw po nila, hindi daw po Mga naisakay ng kahit Opo, hindi daw po naisakay ng eroplano kasi hindi ko po alam parang pinagbawalan kahit i-check-in baggage. Things like that, kailangan lang pong pagplanuhan. And ayan, so I think that's it for our third pointer for planning in the dance sport competition. Moving forward sa ating pong fourth point in planning for a dance sport competition, ito po ang ganda pong pakinggan. Plan your practice and practice your plan. Wow. Ano pong naiisip niyo about this, sir? Plan your practice and practice your plan. Hindi, when you talk about practice, you're talking about the rehearsals niya ng kanilang preparation as to Yes. their plan. Yun, pinaka-importante syempre ipaplano mo yan mabuti. Time management, kasi hindi lang naman yun focus mo unless yan na talagang bread and butter mo. Totoo na naman. diyan ka na nabubuhay with Yun na that. yung bumubuhay sa'yo, yun na yung Yes, pero pinag- titignan mo yan, araw-araw. isa lang yan sa component na ginagawa mo sa 24 hours a day, no? So you need to plan ahead what will be your practice. Usually yan pag long term, kunwari ang competition mo end of August, so dapat dibdiban na yung competition mo start pa lang ng August. Pero kung mga June, July, medyo linilinis niyo pa yan. Opo. Lahat mga kailangan, pwedeng, ano ba tawag doon, yung trial and error. Yes. O, try na ito, po pwede ba to? Ay, hindi. Dapat pagdating ng August, wala ng trial and error. Ibig sabihin, pagdating ng August, fix na. Ito na yung timing, ito na yung choreography, ito na yung isusuot at lahat-lahat. At saka, very important din yung sa costume. Dapat, sinasabi ko nga pag doon sa aking mga, sa mga competitors, sa mga students, dapat planado na nila kung ano yung costume na isusot at yung sapatos na isusot nila. And then they need to practice with the clothes and then As rehearsals po. the shoes per se, no? Mga 2 weeks, no? Or Yeah. even 3 weeks before the competition. Para ahead of time, sanay na yung katawan. At Yes. dapat alamin din nila kung anong klaseng floor ang nandoon. Usually sa mga big competition, no? Yung mga talagang mga kilalang mga competition, big event na competition, wooden floor yan. Pero pag mga hindi, ayan, semento yan. Cemento, basketball court. Or linoleum yan. So, Oh, alam mo kung paano ka mag-a-adjust. Paano mo i-a-adjust yung paa mo, paano mo i-a-adjust yung mga sapatos mo. So, I would say, no, kasi nga dito sa Pilipinas, wala tayong magagawa dahil talagang basketball court talagang ginagamit natin. Yung ibang basketball court, meron talagang wooden floor na hindi naman pinapagamit. So, lalagyan ng dinobdom yan. So, pag-aaral mo yung practice, yung plan practice, ayan, kasama yung plan practice. So, sa plan practice mo, dapat you know how to adjust. Kasama yung adjustment ng floor mo. Yung stride mo, kung dapat heel, foot, mga ganyan. So, very important. And then, yung sinasabi dito, practice your plan. So, you need to check, no? Titignan mo kung umaakma ba yung plano mo. No, yung plan ba. Kaya dapat itatry mo. Pag if it's not working, you need to change it. You need to change the plan. Kaya nga, very important yon. Very important nga, yung sinasabi kanina na you have the main goal. No? Meron kang goal, ito yon, at meron kang maliliit na objectives from there, yun. Kasama yan sa practice, sa pagpaplano mo ng practice ng isang competitor. So, kung kayo lang, dapat kung dance sport athletes lang kayo, planuhin nyo rin kung sino kukunin yung coach for the day.
or for this long month, no? Kasi kailangan din financial 'yon, no? Magkano ang babayaran nyo? O ilang coaches ba ang kailangan nyo? Or isang coach lang ang kailangan nyo, pero ilang beses nyo kailangan siyang i-meet, no? Gearing towards the big competition. At saka, on your own, you should know how to assess yourselves. Ano yung mga kailangan natin? Very, very important is for you to communicate with your dance partner. Ano yung kailangan natin? Ano yung strength natin? Ano yung mga weaknesses natin na kailangan natin palakasin? So, isasama natin yun sa plan natin sa pagpa-practice. Yun lang ang may share ko. Yan. Apo, sir. Actually, ganun din po yung nabanggit po dito sa article. And basahin ko lang po yung ilang parte po no nakasulat na isinulat po ng ating writer. It says here na in the weeks leading up to the competition, you should plan to practice slightly more than normal. Tulad nga din po na nabanggit ni sir. Work with your professional coach or instructor to determine the amount of practice you'll need to achieve your goals and then set your schedule accordingly. And then sa last part po nung sa point po na to, ang nakasaad din po sa article is, during the last 2 weeks of preparation, make sure you wear your competition shoes to break them in and get used to them and do at least one dress rehearsal. At least po ito. So if you need more than one, that's much better. At least one dress rehearsal where you try your costume, makeup, hair, and performance all at once. As in lahat po, try po natin para hindi po siya gulatan sa competition floor. Take notes on what you could work better and if needed, feel free to do more dress rehearsals until it feels right. Very same po tulad sa sinabi po ni Doc Aldo. Yes, kasi very important yung costume. No? Sometimes, akala mo, ay, ang ganda, sa sobrang dami ng bato. Ang bigat-bigat na. Sasabihin ng dance partner ko, ang bigat! My dress is so heavy. Kasi maraming bato. So, kailangan sanay siya dun sa weight nun. Meron din naman na, dahil puro tassels yung costume niya, naka-belt ako, sumasabit, nagtuturn siya, hanggang sa mapudpud na yung... Oh no! Naumputan siya ng tassel. Yun. So very important din. Kaya kailangan talaga, if you feel, no, dapat you have to be secured and then you be feeling comfortable, no, with the costume that you're wearing para wala kang itataas, mga sa cleavage, sa dibdib, o kaya spaghetti strap. Sasayaw ka na ganun ka. Yes. So, yun, kailangan very secured siya. Wala kang isipin kundi yung sayaw. Kumbaga dapat yung costume mo, part na ng katawan mo, nakadikit na siya. Kaya kailangan kasama yon sa practice. Yes po. Alright, so that's our 4th pointer. And finally, for our 5th pointer and the most important pointer of them all, I think, you have to relax and have fun sa competition na sasalihan natin. Yes. Any insights, sir? Any insights po sa ating huling pointer for our discussion? Ikaw? Ano ang relax and have fun? I think the point speaks for itself. Sabi nga din po dito, you've done everything already. The best thing to do is relax. Kasi ipaubaya mo na, pinaghandaan mo ng lahat. Wala ka ng ibang magagawa po talaga kundi mag-relax and have fun. Kasi kung talagang kakainin, okay lang po, normal pong kabahan at matakot. Pero kung kakainin tayo ng takot at kaba, sayang po nung lahat nung pinaghandaan natin mula sa practice, mula po sa pagpaplano kung ano yung transportation, kung saan tutuloy, lalo kung malayo yung competition. Kung hindi po natin ma-overcome yung fear na yun kapag nandun na tayo, sayang po lahat, sayang ng oras, sayang ng resources. So, kailangan din po ito, actually, kailangan po talaga itong hasain and pagplanuhan na mental gymnastics, kumbaga kailangan po talagang mentally prepared po tayo. So, ipaubayan na natin, ginawa na natin lahat, pinaghandaan na natin lahat. Just have fun. Kasi hindi na po tayo nagkulang. Nandun na po tayo. So, might as well give our all. Correct. Tama yun. Relax ka na. Dapat relax ka na. At this point, alam mo na lahat. Na-check mo na lahat. Mga kailangan mong gawin. So, pagdating mo na doon sa competition, you have to be relaxed na. And then, looking, forward ka na for that competition and have fun. Whatever happens, yun na, ipaubaya mo na. Kasi if you will be declared the winner,
fun, di ba? Pag hindi, fun pa rin. Kasi Tama po. Take it di a ba, learning your day, experience. you participated, no? At ibig sabihin, naging bahagi ka ng isang competition. At naging, yung goal mo in your life, natupad. So, kaya Yes. dapat, enjoy mo na lang siya. Enjoy, and enjoy. Okay, so I think that's the end of our pointers for at least doon po sa discussion natin on how we prepare for a dance sport competition. And let's just quickly run through them again. Number one, let yourself get excited. Second one is to set your goals. Third is to take care of reservations and planning. Fourth is to plan your practice and practice your plan. And finally, relax and have fun. Okay, so that's the end of our the first phase of our program this afternoon for Dance Sport Pilipinas. Our second part is, of course, news about ballroom. So, dito po tayo sa Balitang Ballroom. On the first news po natin sa Balitang Ballroom ay ito pong katatapos lang this week na Tokyo 2023 International para Dance Sport Competition kung saan po nag-uwi yung ating mga delegates ng maraming medals po, not only gold, silver, and bronze. And of course, yung pride and honor po sa country natin because ang dami po nating delegates I think this is parang qualifying round for the actual world competition na i-hold po ata sa Italy, if I'm not mistaken. So this is a qualifying round na hinold po sa Tokyo 2023 at ito nga po yung ating delegates na pinangungunahan po ni Coach Bong Marquez. Ayan, so sabi po dito, ang results po ng ating competition is pasadahan ko lang po isa-isa. For Duo Latin Class 2, gold medalist po natin si Julius Obrero and Edeline Diasis. Fifth place goes to Joey Maglasang and Anne Charlene Santos. Ito pong babanggitin po nating results ay mula lang po sa ating mga delegates. So kung ano man po yung ranks in between them, that means yung mga competitors po from the other country yung nakakuha po ng ranks na yun. Now for Combi Latin Class 2, si Julius Obrero and Rhea Marquez, they got gold medal. Si Shaquille Hans Basan and Edeline Diasis got silver medal. And bronze medalist po natin for Combi Latin Class 2, si Felimon Baguio II and Anne Charlene Santos. Now for Combi Freestyle Class 2, gold goes to Julius Obrero and Rhea Marquez, silver Joey Maglasang and Justin K. Elehorde, and bronze goes to Anne Charlene Santos and Filemon Baguio II. Sixth place for Combi Freestyle Class 2 goes to Shaquille Hans Basan and Edeline Diasis. Eighth place goes to Justine Baguio and Benedict Banghulot. And 10th place goes to Rama Beatriz Agbagala and Ariel Recosan. Now for single women freestyle, nakakuha po ng gold medal si Edeline Diasis. For single man freestyle, fourth place po yung nakuha or napanalunan ni Joey Maglasang. Sa duo freestyle naman po, class 2, gold medal po ang nakuha ni Edeline Diasis and Julius Oberon. Fourth place po si Anne Charlene Santos and Joey Maglasang. For single conventional women class 2, nakakuha po ng gold medal si Edeline Diasis at fourth place po si Anne Charlene Santos. For single conventional men class 2, gold medal po ang nakuha ni Julius Oberon and fourth place po si Joey Maglasang. For duo standard class 2, silver medal po ang nakuha ni Anne Charlene Santos and Joey Maglasang. For combi standard class 2, fourth place po si Edeline Diasis and Shaquille Hans Basan. Sixth place po si Anne Charlene Santos and Filemon Baguio. So, ayan po yung mga napanalunan ng ating Philippine team for the International Paralympic Committee ng World Para Dance Sport Championship naghinold po sa Tokyo, Japan. And congratulations po sa ating buong Philippine team. And sa ating second balitang ballroom naman po ay regarding sa German Open Championships 2023 at ito po ay hinold sa Stuttgart, Germany. This was in August 8 to 12. That was yesterday, 2023. And the results are very, very, very fresh.
And we would like to congratulate and we would like to say that we're very proud to our Philippine delegates. Kasama po dyan ang ating top couple, si Sean Misha Aranar and Ana Leonilia Aranar. And of course, kasama din po si Miss Doris and ang kanyang partner si Sir Elmer, kung saan sila po ay nanalo ng second place for Senior 1 Standard Rising Stars, Sir Elmer Fernando and Doris Medina. Second place for Senior 1 Standard Rising Stars. Congratulations po, sir. And of course, congratulations and thank you for representing our country as well to Sean and Ana Aranar. Congratulations po sa ating Philippine team for representing our country sa German Open Championships. And ayan po, with regards to the results of GOC 2023 for the finale of WDSF Grand Slam Standard, we have first place si Alexei Glukov and Anastasia Glazunova. And for our Grand Slam Latin, our champions, Marius Andre Balan and Christina Moshenska. And congratulations po to all the winners. And that's about it for our Balitang Ballroom. Finally, sa ating huling yugto po ng Dance Sport Pilipinas, ang upcoming competitions po natin. Local competitions and a few international competitions. This is next week po mga ka-dance partners, August 19, Saturday, at the Atrium, Limket Kay Mall, Cagayan de Oro City, ang Higalaay Dance Sport National Open. Next, we have the 2023 Korean Dance Sport Open World Cup sa Korea, sa Seoul Swiss Grand Hotel Convention Center. This is in Sunday, sa September 3, 2023. And the first Lipa Open Batangas Dance Sport Competition, September 9, 2023. Following that is the PDSF third quarterly ranking and competition, and of course the WDSF Cebu Open 2023. Sa September 30th po ito sa Waterfront Lahug, Cebu City, Philippines. And we also have the Cordillera Dance Festival, their third dance sport competition. This is on October 14, 2023 sa Benguet Sports Complex naman po ito. And finally, our fourth quarterly ranking and competition plus breaking 5th year anniversary. Sa Ultra po ito, Phil Sports Multipurpose Arena, October 28 and 29. And that's about it for our episode this afternoon ng Dance Sport Pilipinas. Yan. So, yan, maraming salamat sa ating mga listeners and then also our viewers no sa Facebook and then also Twitter. So, yan, isa na namang magandang episode ang naibigay ng Dance Sport Pilipinas no si Coach JR and of course Doc Albert no. Itong episode na ito sana'y nakatulong no sa lahat ng mga coaches and then also to all the dance sport athletes in there in terms of like preparation. Yung tips na yun is very important no at yun lang kumbaga preliminary lang yun mga iba pwede nyo pa yan dagdagan. But then sa lahat maraming salamat and then don't forget happy dancing. Happy dancing. Thank you so much po mga ka-dance partners. Until our next episode next week of Dance Sport Pilipinas. Happy dancing po. Lubos na paghanga at paggalang ang ipinabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga membro ng Philippine Team na